akong magtanong sa sarili. Posible bang may sumama nga sa amin? May nakauwi bang hindi dapat? Akala ko kaya kong baliwalain. Akala ko kung hahayaan ko lang, mawawala rin. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko may unti-unting binubuksan sa nakaraan namin. Mga bagay na mas matagal nang nakabaon kaysa sa bangkay ng pinsan kong si Tita Myrna. At doon ko napagtanto, baka ang hindi ko pagpagpag ay hindi lang nakatawag ng espiritu. Baka nabuksan ko ang isang bagay na matagal nang pilit ikinukubli ng pamilya namin. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Jericho Reyes, 32 anyos, dating taga Zambales, pero matagal na pong nakatira dito sa Mandaluyong kasama ang anak kong si Iya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong kwentong to. Hindi rin ako sanay magsulat ng ganito, pero pakiramdam ko kailangan. Kailangan ko itong ilabas, hindi para humingi ng awa, kundi para makapag-ingat ang iba. Isa po akong call center agent sa isang BPO sa Ortigas. Ngayon, work from home na ako. Night shift pa rin, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Hindi glamoroso ang trabaho pero maayos ang kita. At higit sa lahat, may health card si Iya. Importante yun. Matagal-tagal na rin akong nakashift ng ganitong oras, kaya sanay na rin akong baligtad ang ikot ng katawan. Tulog sa araw, gising sa gabi. Ang araw ko ay umiikot lang sa dalawang bagay: trabaho at pagiging ama. Pagkatapos ng shift, magluluto ako ng almusal habang nakabukas ang AM radio. Gigisingin ko si Iya, paliliguan at ihahatid sa daycare sa kabilang kanto bago ako matulog. Sa gabi bago ako mag-log-in, sinisigurado kong mahimbing na ang tulog niya at may ekstrang gatas sa tabi ng kama kung sakaling magising siya. Maikli lang ang tulog ko pero mas gusto ko nang ako ang gumagawa ng lahat. Mas gusto ko nang ako ang sumalo ng pagod. Basta alam kong ligtas siya. Wala na po ang nanay ni Iya. Hindi niya kami iniwan dahil sa sakit o aksidente. Mas pinili lang talaga niyang umalis. Isang araw, umalis siya para bumili ng suka at hindi na bumalik. Hindi ko na siya hinabol, hindi ko na rin siya hinanap. Simula noon, kami na lang ni Iya ang magkasama sa bahay. Yung apartment naming inuupahan ay nasa bandang dulo ng isang mahabang eskinita. Medyo siksikan pero tahimik. Karamihan sa kapitbahay ay mga working parents din. May ilang estudyante at ilang matatandang lola na laging nasa may pintuan lang. Nagbabantay ng mga apo o nag-aabang ng balita sa radyo. Sa umaga, maririnig mo ang tunog ng mga kutsarang naghahalo ng kape. Sa hapon, ang kantsawa ng mga batang naglalaro sa kalsada. At sa gabi, parang sabay-sabay natutulog ang buong lugar. Hindi kami marangya pero stable. Kayod sa araw, pahinga sa gabi. Ganun lang paulit-ulit. Tahimik, payapa at simple. Hanggang isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa pinsan ko. Patay na raw si Tita Myrna, kapatid ng tatay ko. Cardiac arrest daw habang natutulog. Isang linggong burol sa lumang bahay nila sa Zambales sa mismong baryo kung saan ako lumaki. Hindi ko na inisip. Kinausap ko agad ang supervisor ko, nag-file ng emergency leave at kinaumagahan. Nag-impake kami ni Iya ng kaunting gamit. Mabuti na lang at may ipon kahit papaano. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong umuwi ng Zambales. Simula nang namatay ang tatay ko, bihira na akong bumisita. Bukod sa trabaho at pagiging single parent, may mga hindi rin kasi ako gustong balikan doon. Pero si Tita Myrna, iba yun. Siya ang tumulong sa akin noong high school. Siya ang tumanggap sa akin sa bahay nila nang umalis ako kina tatay. Kaya kahit mahirap, kahit ayoko ng ilang mukha roon, pinili kong umuwi. Dapat lang.
Pagdating namin sa Zambales, saktong simula pa lang ng burol. Wala pang masyadong tao sa lumang bahay ni tita. Nakapwesto sa gitna ng sala ang puting kabaong, may kurtinang itim sa dingding at amoy insenso ang buong paligid. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong naramdaman ko pagkakita ko sa kanya. Wala na akong luha. Parang pagod lang ang puso ko. Isa-isa kong binati ang mga kamag-anak. May ilan sa kanila na halos hindi ko nakilala. Tumanda na, tumaba, tumahimik. Si Kuya Resty, anak ni tita, ang pinakaabala sa lahat. Siya ang nag-aasikaso ng bisita, pagkain, mass schedule at donation box. Tila wala siyang pahinga. Pero kahit naabala, naramdaman ko ang lungkot sa mga mata niya. Kinagabihan, umupo ako sa labas kasama ang ilan pang mga pinsan. Nagkape, nagsindi ng yosi, napagkwentuhan ang mga alaala namin noong mga bata pa kami. Kung paanong pinapagalitan kami ni tita pag nagpapatintero kami sa loob ng bahay. Kung paanong palagi siyang may nilulutong biko tuwing may okasyon. Tahimik lang si Iya sa tabi ko habang kumakain ng tinapay, parang nag-oobserba lang sa paligid. Walang kakaiba sa mga araw namin sa burol. Karaniwan lang, iyak sa umaga, dasal sa gabi. Si Kuya Resty pa nga ang nagpaalala sa aming lahat bago umalis. Pag-uwi niyo ha, huwag kalimutang magpagpag. Pero sa pagmamadali, sa antok at siguro sa pagod, hindi na ako dumiretso kung saan man. Sa totoo lang, wala na akong balak tumambay pa sa fast food. Bitbit ko si Iya, tulog sa balikat ko, sakay ng van pauwi ng Manila. Diretso kami sa bahay. At doon nag-umpisa ang lahat. Hindi na kami bumalik mag-ama mula Zambales. Parang may sumama sa amin pauwi. Nang makabalik kami mula sa Zambales, parang ang bigat ng katawan ko. Literal, parang bitbit ko pa rin ang lamig ng sementeryo, ang amoy ng kandila at yung tunog ng mga iyakan na kahit pasabihing tapos na ang burol, parang dumidikit pa rin sa pandinig mo. Si Iya tahimik lang sa biyahe. Madalas siyang ganun kapag pagod. Ako naman tahimik dahil hindi ko maalis sa isip ko yung kaba. Pero wala akong dahilan para matakot. Pagod lang, emosyonal lang siguro dahil pamilya ni mama yon, mga pinsan, tiyuhin, tiyahin, at kahit pa hindi ako ganun ka-close sa kanila, burol pa rin yon ng kamag-anak. May dala talaga siyang pagod sa katawan. Kinabukasan, bumalik kami sa routine. Tulad ng dati, 6 a.m. pagkatapos ng shift ko, nagprito ako ng itlog at ginisang corned beef habang bukas ang AM radio. Magaan ang boses ng announcer, parang walang alam sa bigat ng iniisip ko. Napansin ko parang wala akong gana kahit gutom. Napansin ko rin si Iya, hindi ganoon kasigla kumain. Maaga pa lang nakahiga na siya sa sofa. Nanonood lang ng cartoon sa TV, parang antok na antok. Pagod pa siguro, sabi ko sa sarili ko. Baka puyat sa biyahe. Pagkaligo niya at pagkatapos mag-ayos, hinatid ko siya sa daycare. Hinalikan ko ang noo niya bago at kumaway pa siya sa akin bago pumasok. Natulog ako buong araw pagka-uwi. Nagising sa hapon para sunduin si Iya. Naghapunan pagkatapos nakipaglaro kasama siya at bandang 8:30 ng gabi, pinapatulog ko na siya. Katabi ko siya habang nakaiglip ako ng 1 oras, gaya ng dati. Bago mag 9:00 ng gabi, gumising ako para sa panibagong shift. Wala namang nangyaring anomalya kaagad. Pero bandang Huwebes ng linggong yun, may napansin akong kakaiba. Habang nagkakape ako sa kusina bago ang shift, napalingon ako sa ilalim ng mesa. May tsinelas doon, maliit, blue, hindi galing kay Iya. Ang tsinelas ni Iya, frozen ang design. Elsa, yung nasa sahig, luma.
Halos kupas na at tila pang panlalaki. Maliit ang sukat, parang pambatang 3 taong gulang. Akala ko nadala lang siguro sa pag-iimpake mula Zambales, baka tsinelas ng anak ng pinsan ko. Siguro napasok ni Iya sa maleta ng hindi namalayan. Tinabi ko lang, nilagay sa gilid ng shoe rack. Kinabukasan wala ulit problema. Pero habang naghuhugas ako ng plato bago matulog, parang may kumaluskos sa sahig. Parang yapak ng bata, mabilis, paakyat, parang tumakbo mula sala papuntang kwarto. Nagtaka ako kasi ako lang mag-isa sa bahay. Nasa daycare pa si Iya. Tumigil ako sa paghuhugas. Nakiramdam. Tahimik ulit. Wala akong nakita. Wala akong narinig na sumunod. Nilabanan ko lang ulit yung kaba. Siguro, daga lang. Pero kinagabihan habang naglilinis ako ng inbox sa trabaho, biglang namatay ang modem. Hindi naman nawalan ng kuryente. Pero internet lang ang biglang nawala. Sabay narinig ko ang mahinang tawa. Tawa ng bata. Tawa na parang pigil. Hindi malakas. Galing sa likod ng kurtina sa may sala. Nanatili akong nakaupo pero pakiramdam ko'y unti-unting naninigas ang buo kong katawan. May kung anong kilabot na gumapang sa batok ko. Tumayo ako sa kabila ng bigat sa dibdib at dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Maingat kong ibinuka ang kurtina. Wala akong nakita. Walang bata, walang anino. Ilaw lang mula sa poste sa labas ang tumatama sa simento at sa katahimikan ng gabi tanging iyak ng pusang gala ang maririnig mula sa kalye. Hindi ko alam kung anong inaasahan kong makita pero ang katiyakang may tao kanina o kung ano man yun, hindi ko na maramdaman. Binalikan ko ang upuan at habang muling binubuksan ang laptop, pinilit kong kalmahin ang sarili. Iniisip ko na baka puyat lang ito at guni-guni. Lumipas ang 5 minuto, bumalik ang internet. Walang kahit anong abiso o error message. Parang walang nangyari. Hindi ko na sinubukang ipaliwanag sa sarili ko. Pinilit ko na lang na ibalik ang focus sa trabaho. Kinabukasan, nilagnat si Iya. Hindi naman mataas ang temperatura niya pero hindi rin ito may tuturing na simpleng sipon lang. Maputla siya, halos walang gana at tahimik lang na nakahiga sa kama. Hindi siya umiiyak pero ramdam kong may bumabaggabag sa katawan niya. Inisip ko baka epekto pa rin ng biyahe mula Zambales o baka napagod lang sa mga araw na sunod-sunod ang lakad at pagkikita sa maraming kamag-anak. Hindi ko na siya pinapasok sa daycare. Mas minabuti kong pagpahingahin siya sa bahay. Tinanong ko kung gusto niyang manood ng TV para kahit papaano ay maaliw siya. Tumangulang siya ng marahan. Binuksan ko ang TV at iniwan siya sandali sa sala habang nag-aayos ako sa kusina. Mga ilang minuto pa lang ang lumipas, narinig ko ang biglang pagpalit ng tunog mula sa cartoons. Paglingon ko, nagbago na ang channel. Hindi ko alam kung anong nangyari pero mula sa animated na palabas naging static ang screen. Nilingon ko si Iya, nakaidlip na siya sa sofa. Nakatagilid siya at medyo nakabaluktot ang mga binti. Lumapit ako at kinuha ang remote control na nasa tabi niya. Agad kong pinatay ang TV. Inisip ko baka nadaganan o nadikitan lang ng stuffed toy niya ang pindutan. Pagkababa ko ng remote sa center table, bumalik ako sa kusina para tapusin ang nililigpit kong pinaglutuan. Pero hindi pa ako nakakatagal ng 5 minuto roon, muling bumukas mag-isa ang TV. Tumigil ako sa paghuhugas ng plato at agad akong sumilip. Bukas na naman ang TV at tulad kanina static ulit ang nasa screen. Puting liwanag lang ang nangingibabaw sa sala. Tahimik ang buong bahay. Walang ibang tunog kundi yung mababang ugong mula sa TV at ang patak ng gripo sa lababo.
Tiningnan ko si Iya. Wala pa rin galaw. Natutulog pa rin siya. Bahagyang nakanganga. Pero halata sa posisyon ng kamay niya na hindi siya gumalaw para buksan ng TV. Lumingon ako sa center table. Nandun pa rin ang remote. Nakapatong, hindi naman nahulog o nabaliktad. Nilapitan ko ulit ang TV at pinatay ito. Walang kahit anong error o glitch na lumabas. Bumalik lang sa itim ang screen. Tumayo ako sandali roon. Pinagmasdan si Iya at pinakiramdaman kong may maririnig pa akong iba. Pero wala na. Tahimik ulit ang buong sala. Hindi ko alam kung dapat ko nang isipin yun bilang warning. Sa utak ko may mga paliwanag pa. Luma na ang TV, baka wiring ang issue. Kinausap ko ang kapitbahay kinabukasan, si Aling Mercy, sa tapat. Tinanong ko kung may naririnig ba siyang kakaiba, baka daga o pusang napapasok sa kisame. Umiling siya, wala raw. Tahimik raw ang buong palapag. Pero binanggit niya na may bago siyang boarder sa kabilang unit, isang binatang tahimik din. Call center din ang trabaho. Wala raw abala. Umiling lang ako. Hindi ko na ikinwento yung tsinelas, yung tawa, pati na rin yung TV. Baka isipin niya, nababaliw na ako. Pero nang gabing yun, habang natutulog ako saglit katabi si Iya, na naginip ako. Nasa sala raw ako, mag-isa. Umuulan sa labas pero may batang nakaupo sa ilalim ng mesa. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha niya pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Hindi siya lumalapit, hindi rin umalis, basta nakaupo lang. Basa ang damit, may putik sa binti, basa rin ang buhok. Pagtingin ko sa kamay ko, hawak ko ang tsinelas na nakita ko dati. Yung luma, yung hindi kay Iya, at parang alam ko, para sa kanya yon. Nagising ako bigla, basang-basa ang batok ko sa pawis at katabi ko si Iya, payapa lang ang hinga. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko, hindi kami nag-iisa. Pero gaya ng dati, pinilit kong iwasan. Pinilit kong ibalik ang focus sa trabaho, sa anak ko. Baka guni-guni lang, baka trauma lang mula sa burol. Baka pagod lang. Baka kulang lang sa tulog. Magkalipas ang ilang araw, bumuti na rin ang pakiramdam ni Iya. Nawala ang lagnat, bumalik ang gana sa pagkain, at mas naging masigla na ulit siya. Akala ko tapos na yung kakaibang mga nangyari. Inisip ko baka nga epekto lang ng pagod o kaya imagination ko lang lahat. Bumalik na kami ulit sa routine. Pumapasok na ulit si Iya sa daycare. Ako tuloy sa night shift. Walang anomalya. Tahimik ang bahay. Tahimik ang gabi. Pero isang madaling araw habang nasa kalagitnaan ako ng shift, biglang umiyak si Iya mula sa kwarto. Hindi siya iyak na parang naalimpungatan lang. Ibang klaseng iyak, parang takot. Mabilis akong tumayo mula sa desk at pumasok sa kwarto. Nakahiga siya, nakatalukbong ng kumot hanggang noo, pero kita kong nanginginig ang balikat niya. Nangiangat ko ang kumot, basa ang leeg niya sa pawis. Nakapikit siya pero gumagalaw ang mga mata sa ilalim ng talukap. Para siyang hindi ganap nagising. Tinapik ko siya ng marahan sa balikat sabay tawag sa pangalan niya. Unti-unti siyang dumilat. Nakakunot ang noo niya, parang nalilito pa, pero hindi na siya umiiyak. Tinanong ko kung nanaginip ba siya. Tumango siya ng bahagya pero hindi siya nagsalita ni hindi niya ako tiningnan. Parang may iniiwasan siyang makita sa paligid. Pinunasan ko ang pawis sa batok niya at tinabihan siya ng ilang minuto. Naramdaman ko kung paanong unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng dibdib niya hanggang sa tuluyan siyang makatulog muli. Bumalik ako sa trabaho. Tahimik, walang tunog kundi yung keyboard at mahinang electric fan sa tabi ko.
Pero hindi na ako nakapag-focus. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko yung itsura ni Iya habang umiiyak. Parang may iniiwasan siyang makitang hindi ko nakikita. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, binanggit ko sa kanya kung naalala niya yung bad dream niya. Umiling siya, sabi niya hindi raw niya matandaan. Pero napansin kong mas madalas siyang mapatingin sa hallway papuntang banyo na parang may inaabangan. Ilang araw ang lumipas, wala ulit kakaiba. Pero parang unti-unting lumalalim ang pakiramdam ko na hindi kami nag-iisa sa bahay. May mga gabing bigla na lang akong mapapalingon na parang may presensyang nakatingin sa akin kahit wala naman. May mga madaling araw na parang may humahawak sa likod ng batok ko kahit mag-isa lang ako sa sala. May mga sandali rin habang nagtatrabaho ako, napupundi ang ilaw. May isa pang insidente na hindi ko agad ikinwento kahit kanino. Gabi ng Miyerkules yun, tapos na ang shift ko. Nasa kusina ako nagluluto ng noodles. Isang gabi bago mag-shift, pinatulog ko si Iya gaya ng dati. Nakaugalian ko ng tabihan siya sandali, makidantay habang nilalambing niya ang braso ko. Tapos pagtulog na siya, saka ako lilipat sa sala para magtrabaho. Pero nang gabing yun, hindi siya agad nakatulog. Panay ang likot niya, nagpapalipat-lipat ng posisyon tapos maya-maya tinakpan niya ng unan ang mukha niya. Akala ko naiinis lang siya o nahihirapan sa init, pero narinig ko siyang bumulong. Maliit lang ang tinig niya, halos hindi ko marinig. Sabi niya, "Papa, may nakatingin." Tumigil ang oras sa loob ng kwarto. Tinanong ko kung saan. Tumingin siya sa kisame, pero hindi na siya nagsalita. Niyakap ko siya, kinabig ko papalapit sa akin. Nakiramdam ako ng ilang minuto. Walang tunog. Wala akong nakita, pero nanatili akong gising habang siya ay unti-unting dinalaw ng antok. Sa loob ko, tinataboy ko na kung anuman nang naroroon. Gusto kong maniwala na imahinasyon lang ng bata, pero hindi ko kayang paniwalaan yun ng buo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero napansin kong mas dumadalas na hindi nagbubukas ng maayos ang ilaw sa hallway. Minsan kailangan pang takpan at tapikin bago bumukas. Minsan hindi rin gumagana ang switch sa unang pindot. Parang may bumabara. Parang ayaw magbukas. Akala ko wiring lang o luma na talaga ang kabit. Pero noong minsang sinubukan kong palitan ng bagong bulb, napansin kong may marka sa dingding malapit sa switch. Maliit, parang gasgas na pabilog. At kung titingnan mong mabuti, parang hugis kamay ng bata. Hindi ko na yun sinabi kay Iya. Ayokong matakot siya. Ayokong may mabuo sa isip niya. Pero ako, hindi na ako makakain ng maayos sa almusal. Hindi ako mapakali habang tulog siya sa sofa. Lalo na kapag siya na lang ang naiwan sa kwarto at ako nasa labas sa sala. May parte ng utak ko na laging gising. Laging nakaabang. Noong sumunod na linggo habang naliligo ako bago ang shift, narinig kong may tumatakbo sa labas ng banyo. Mabilis, pabulusok, tapos parang may bumagsak. Hindi malakas pero sapat para mapatigil ako sa pagsabon. Paglabas ko, basa pa ang buhok ko. Nakapantulog pa. Hinanap ko si Iya. Nasa sala siya, nakaupo, nanonood ng cartoons, tahimik lang. Tinanong ko kung may narinig ba siya. Umiling lang siya pero may hawak siyang tsinelas. Hindi yung suot niya. Yung luma, yung nakita ko sa ilalim ng mesa. Tinanong ko kung saan niya nakuha. Sabi niya sa ilalim daw ng kama. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang paulit-ulit na pagsulpot ng tsinelas na hindi amin o yung katotohanang hindi natatakot ang anak ko dito. Para sa kanya, normal lang. Tanggap niya na andyan talaga ito. Doon ko naisip, hindi na lang ako ang nakakaramdam.
pati siya, pati anak ko. Pinaparamdam na sa amin, pumapasok na ito sa routine namin, sa kwarto namin, sa mga oras ng tulog, kain at trabaho. Gabi-gabi na rin akong nananaginip. Hindi ko na maalala lahat pero palaging may bata, palaging may ulam, palaging may madaming sahig. Minsan nakatayo lang siya sa hallway, minsan nasa tapat ng bintana. Pero palagi siyang nakatingin, palagi siyang basang-basa, palagi siyang tahimik, palagi siyang may hinahanap. Minsan paggising ko may markang parang yapak sa tiles, maliit, parang basa, pero wala namang ulan sa labas. Akala ko kay Iya, pero nang pagmasdan ko hindi galing sa kanya at saka tulog pa siya sa kama. Nililinis ko yun agad pero kinabukasan meron ulit. Sa ibang parte ng bahay naman, parang sinusundan kami. Hindi na ako nagtangkang magsindi ng insenso o magdasal ng malakas. Hindi ako ganun. Wala akong background sa ganun at hindi ako relihiyoso. Hindi rin ako mapamahiin pero sa loob-loob ko nagsisimula ng mabuo yung takot na hindi lang ito basta kababalaghan. May laman ito, may dahilan at masyado na itong malapit. Sa dami ng gabi na halos hindi ako makatulog ng maayos, may isang pangyayari na parang tumulak sa akin para tanggapin anumang nangyayari sa amin. Habang inaayos ko ang mga laruan ni Iya sa kwarto, may nakita kong papel sa ilalim ng cabinet. Maliit lang, parang galing sa notebook. Kinutuban ako, hindi yun sulat ni Iya. Hindi rin sulat ko. Guhit siya, gamit ang Crayola. Drawing ng bahay, may araw, may ulap, may kwarto. Tapos may bata sa labas hawak ang tsinelas, walang muka, walang kulay ng katawan. Itim lang. At sa tabi ng bahay, may kabaong. Hindi ko alam kung kailan ito nagawa. Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Pero hindi ito galing sa anak ko. Mula nang bumuti ang lagay ni Iya, inakala kong tuluyan ang nawala ang lahat ng kababalaghan. Patuloy lang kami sa normal naming routine. Wala akong nakikitang dapat ipag-alala. Pero unti-unti bumalik ang pakiramdam. Hindi kasing lakas ng dati pero may presensya na naman. Minsan pagkagaling ko sa banyo, may basang bakas ng paa sa sahig. Maliit, parang bata. Tuloy-tuloy ito, minsan hanggang sa paanan ng kama ni Iya. Isinara ko ang pinto, sinuri ang kwarto. Wala akong makita. Wala namang ibang tao sa bahay. Isang gabi pagbalik ko sa sala matapos mag-init ng gatas, nadatnan kong nakatayo si Iya sa gilid ng mesa. Tahimik lang siya. Nakayuko at may hawak na maliit na platito. May laman yung kaunting kanin at tirang chicken nugget. Wala siyang sinabi pero maingat niyang inilapag sa gilid ng mesa na parabang may kasalo siya sa pagkain. Hindi ko siya kinibo. Hindi ko rin siya pinigilan. Pero hindi ko maalis sa isipan ko ang tanong kung kanino niya inihahain ang pagkain. Ilang araw pa ang lumipas, napansin kong madalas siyang tumingin sa isang parte ng kama kapag natutulog kami. Palagi niyang iniiwasan ng isang sulok at minsan bago siya pumikit, may naririnig akong pabulong niyang sinasabi na doon natutulog si Toto. Nang tanungin ko kung sino ito, bata daw siya at kalaro niya. Hindi ko agad binigyang pansin. Baka gawa-gawa lang ng isip. Baka epekto lang ng mga napanood niyang cartoons o napulot mula sa ibang bata sa daycare. Minsan, madaling araw habang nasa kalagitnaan ako ng trabaho, narinig kong bumangon si Iya. Tinanggal ko ang headset ko habang avail at walang tumatawag. Lumapit ako sa kwarto at nadatnan siyang nakaupo sa kama, nakadilat ang mga mata at nakatingin sa bandang dingding. Para bang may kausap. Wala siyang sinasabi, nakaupo lang siya roon at ang mukha niya ay parang nakikinig.
Hindi ako lumapit agad, pinagmasdan ko lang siya. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla siyang nahiga at muling pumikit na parang walang nangyari. Hindi ko siya ginising, hindi ko rin siya tinanong kinaumagahan. Inisip ko baka nag-sleep talk lang pala ang anak ko. Pero mula noon, hindi ko na mapigilan ang sarili kong magbantay. Mas madalas na akong magising kahit hindi oras. Pinipilit kong maging alerto sa bawat ingay, bawat galaw, bawat sinyales. At sa bawat tahimik na sandali, unti-unti kong binubuo sa isip ko ang isang tanong na hindi ko maibulalas sa sarili ko. Bakit parang totoo na may ibang bata sa bahay namin? Nakakapangilabot yung ideya na may presensya sa tahanan namin na tanggap ni Iya bilang bahagi ng pang-araw-araw niyang mundo. Isang hindi ko kilala, hindi ko nakikita pero kasama naming kumakain, natutulog at siguro nakatingin habang gumagalaw kami sa loob ng bahay. Mula nang marinig ko kay Iya na may kalaro siyang ang pangalan ay Toto, hindi na nawala sa isip ko ang presensya ng batang hindi ko kilala. Pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni lang ng bata. O isa sa mga iniimbentong kaibigan gaya ng karaniwang ginagawa ng mga batang edad niya. Normal daw yun, sabi ng mga parenting articles na madalas kong mabasa kapag hindi na ako makatulog. Imaginary friend. Pero hindi rin kasi ako ganap na kumbinsido. Minsan habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina, narinig kong may sinasabi si Iya habang naglalaro sa sala. Hindi siya tumatawa, hindi rin masigla ang tono niya. Pero tuloy-tuloy lang ang bulong-bulong habang tinutumpok ang mga laruan niya. Hindi ko agad pinansin. Sanay na rin akong magsalita sa mag-isa habang naglalaro. Pero may isang linya siyang binitawan na tumimo agad sa tenga ko. Toto, bakit ayaw mo na bumalik sa Zambales? Ano meron? Mahina niyang tanong. Doon ako nagsimulang makaramdam ng malamig na kilabot. At sa mga sumunod na araw, mas lalong tumindi ang ganitong mga sandali. Minsan, ilalagay niya ang isa sa mga laruan sa tabi ng bintana at sasabihing, "Sige, To, pahinga ka muna." O kaya'y ihihiwalay niya ang isang platitong may pagkain at ilalagay ito sa gilid ng lamesa nang walang sinasabi. Kapag tinanong ko kung para kanino yon, wala siyang sagot. Hindi siya nagsisinungaling. Tahimik lang siya. Pero ako na mismo ang nagkukumpirma sa sarili kong para iyon kay Toto. Doon ko naisip ang isang posibilidad na ilang araw ko nang itinataboy sa isip ko simula noong dumalo kami sa burol ni Tita Mirna sa Zambales. Ang paalala, ang naaalala ko, isang tiyuhin ko habang nag-aalmusal kami noong burol ni Tita Mirna. Huwag niyong kalimutang magpagpag bago umuwi. Pamahiin lang daw yon pero kita sa mukha niyang may halong pagseryoso. Napangiti lang ako noon at parang wala lang. Sinabi kong hindi na siguro kasi gabi na rin at malayo pa ang biyahe pabalik. Pero ngayon, yun ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Hindi kami nagpagpag. Dumiretso kaming bumiyahe pauwi sa Bandaluyong. Tulog na si Iya sa biyahe at pagdating namin ni hindi ko naisipang kumain man lang sa labas o dumaan sa ibang bahay gaya ng sinasabi ng matatanda. Gusto ko lang umuwi, makapagpahinga at bumalik sa routine. Pero simula noon, unti-unti kong naramdaman na may ibang presensya sa paligid. At ngayon, heto ako, pinipilit hanapin kung may dahilan, kung may koneksyon ba ang lahat ng ito sa pamilya. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Gusto ko nang malaman kung may posibilidad bang may batang kamag-anak na namatay nitong mga nakaraang taon. Tumawag ako sa isa sa mga tiyahin ni Mama. Hindi para direktang magtanong kundi para kunwaring magpasalamat lang sa pag-asikaso noong burol. Iniikot-ikot ko pa yung usapan pero wala raw silang alam na batang kamag-anak na namatay. May mga matatanda raw, meron ding matagal nang may sakit pero wala raw bata. Mas lalo akong nainis sa sarili ko.
Masyado na akong nag-overthink. Parang ako lang ang nag-iisip ng ganito. Parang ako lang ang nakakaramdam pero hindi ko rin masabing walang basihan. Hindi ko masabing lahat ng ito ay imagination lamang. Sa bandang huli, napagpasyahan kong tawagin ang pinsan ko, yung anak ni Tita Myrna. Kinamusta ko siya ng taus-puso dahil alam kong hindi madaling mawalan ng ina. Marami rin siyang pinagdaanan at halata sa boses niya na pagod pa rin. Maayos naman ang sagot niya. Matapos kong matiyak na ayos lang ang kalagayan at pakiramdam niya, sabi ko gusto ko lang magpasalamat sa pag-asikaso nila noong burol at sa pagpapatuloy sa amin. Nagpasalamat siya. Saglit kaming nagkamustahan pa pero mabilis niyang inilipat ang usapan sa trabaho, sa mga gastusin, sa anak niya. Saka ko binanggit si Iya. Binanggit kong napapansin ko lang may binabanggit siyang pangalang Toto mula nang makabalik kami mula sa Zambales. Parang lagi na siyang may kasama na ibang bata. Sabi ko baka iniisip ko lang lahat to dahil hindi kami nagpagpag, pero hindi ko rin mapigilan ang takot na baka nga may sumama sa aming pauwi. Biglang lumamig ang linya. Tahimik siya ng ilang segundo. Akala ko naputol pero rinig ko ang hininga niya. Hindi siya sumagot agad pero nang marinig kong muli ang boses niya, iba na ang tono. Parang may kung anong bigat sa bawat salitang pinipiling bitawan. Ang unang sagot niya ay halos wala ring laman. Sabi niya baka imagination lang daw yun ni Iya. Normal daw sa mga bata ang may kinakausap na hindi naman talaga totoo. Dati rin daw ganun ang anak niya. Sinubukan niyang gawing casual ang sagot pero pilit. May bahid ng kaba. Parang gusto niyang tapusin na agad ang usapan. Ibang topic agad ang siningit niya. Parang hindi niya narinig ang sinabi ko. Pero hindi na ako umatras. Hindi ako nagtulak pero hindi ko rin siya sinakyan. May bata ba sa pamilya natin na namatay na hindi ko alam? Nakinig lang ako ng tahimik habang unti-unti siyang nauubusan ng bagay na pwedeng sabihin para iwasan ang totoo. Hanggang sa siya na rin ang nagsimulang magbago ng tono. Hindi tuluyang umamin, pero nagbitiw ng mga linyang hindi ko hinihingi. Matagal na yun, hindi ko alam kung totoo talaga yun. Ayaw lagi pag-usapan ni mama ko eh. At sa gitna ng mga linyang yun, mas naging malinaw sa akin ang ayaw niyang sabihin. May isang bagay na nangyari noon na hindi na dapat binabanggit. Hindi niya diretsong sinabi kung ano at hindi niya binanggit kung sino si Toto. Pero ramdam ko sa pananalita niya na hindi lang ito basta chismis o kwentong pamahiin. Simula nang makausap ko ang pinsan ko para akong may dalang mabigat sa dibdib. Tahimik lang ako buong gabi habang nakaupo sa tapat ng laptop pero sa loob-loob ko, parang may humahagupit sa utak ko na hindi ko maipaliwanag. Wala akong naging lakas ng loob para tawagin ulit siya. Parang kung pipilitin ko pa siyang magsalita, baka tuluyan na siyang magsara. Pero sa mga gabing sumunod, naging mas mapanlikha ang isip ko. Bigla ko na lang naiisip ang mga hindi ko pinansin noon. Mga kwarto sa bahay ng Tita Myrna na laging nakasara. Isang parteng hindi pinupuntahan. Minsan habang binabasa ko ang isang article tungkol sa child psychology, sinusubukan kong humanap ng paliwanag sa mga imaginary friend. Tumabi sa akin si Iya at dala niya ang drawing pad niya. Tahimik niyang inilapag ang isang pahina sa harap ko. May iginuhit siyang bahay. May 2 bintana, isang hagdan at maraming maliit na kahon na parang altar sa taas. May batang nakatayo sa tapat ng pinto. Hindi siya kulay pink gaya ng self-portraits ni Iya. Iba ang kulay. Medyo maitim, mahikli ang buhok at nakayuko. Bahay ni Toto. Bulong niya, pero hindi na siya pwede doon. Hindi ko siya pinansin agad, pero bago pa ako makasagot, tumayo na siya at tumakbo palayo.
Sa gabing yon, pinilit kong hanapin ang Facebook profile ng isa sa mga tiyahin namin sa Zambales. Minsan kasi nagpo-post siya ng mga old family photos. Hinanap ko siya sa mga album niya, lalo na yung mga kuha sa mga reunion. Matagal akong nag-scroll pero may isang litrato na kumapit agad sa atensyon ko. Isang group photo. Nakapila ang mga matatanda at sa harap mga bata. May 5 bata sa picture pero 6 ang pares ng tsinelas sa sahig. May isang pares na hindi tugma sa suot ng mga batang naroroon. At sa likod ng isang bata may ulo na sumisilip mula sa gilid ng pinto. Hindi siya malinaw, medyo magalaw ang kuha, pero parang may mata. Kinabukasan, tumawag ulit ang pinsan ko. Hindi tungkol sa usapan namin. May kailangan lang daw siyang favor. Tungkol sa pagpasa ng ilang scanned documents na naiwan sa laptop ni Tita Myrna. Wala naman akong ibang iniisip na kakaiba. Akala ko, simpleng pabor lang. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng usapan, bigla siyang natahimik habang binabanggit ko ang trabaho ko. Sabi ko, night shift na ulit ako, kaya halos ako lang gising dito buong gabi. Tapos natawa siya ng pilit. Hindi ba nagpaparamdam yung toto sa iyo paggabi? Tuloy-tuloy lang ako sa pagkikipag-usap pero sa loob-loob ko tumigil ang buong mundo. Sinundan niya ng, hindi na siya pwedeng bumalik dito. Simula noon, hindi na niya tinangkapang umiwas. Parang pagod na rin siyang magpaligoy-ligoy. Hindi niya direktang binigkas ang pangalan pero unti-unti niyang binuksan ang kwento. Paunti-unti parang nilalabas ang isang bagay na matagal nang kinikimkim. Pinipigilang mailuwa dahil sa bigat nito. Sa tinig niya ramdam kong hindi lang ito simpleng alaala, kundi isang sugat na hindi nila tinangkang gamutin. Ang sabi ng pinsan ko, isang araw lang daw biglang umuwi si Tita Myrna mula Maynila na may dalang sanggol. Wala ni isang paunang salita, ni balita man lang. Alam lang nila na halos 1 taon siyang nasa Maynila dahil nagtatrabaho raw bilang kasambahay sa isang pamilya doon. Kaya lahat daw nagulat nung bumalik siya ng Zambales na may kasamang sanggol. Ang anak sa labas ni Tita Myrna, mama ng pinsan ko. Wala raw sa pamilya ang nakaalam kung sino talaga ang ama. Tahimik lang daw si Tita Myrna noon. Hindi na siya nagtangkang magpaliwanag pero pilit nilang itinatago ito bilang kahihiyan. Ipinanganak pero hindi ipinahayag. Walang binyag, walang anunsyo, walang kahit anong larawan. Hindi nila alam kung sinong nakaalam pero ang tiyak, pinalabas nilang ampon o minsan anak ng kung sinong pinsan na nagtatrabaho abroad. Pero sa bawat kasinungalingan mas lalong tumitindi ang tahimik na tensyon sa loob ng bahay. Hindi niya raw naranasan lahat yon ng buo dahil halos lahat ng panahong yon nasa Maynila na siya. Pinag-aral kasi sa doon ng tiyahin nilang isa kaya halos buong high school hanggang college. Malayo siya sa Zambales. Pabalik-balik lang kapag may bakasyon. Teenager pa kasi siya noon pero naalala raw niyang kakaiba ang kilos ni Tita Myrna nung isang gabi na umuwi siya sa Zambales para kumuha ng gamit dahil hindi raw ito lumalabas ng kwarto. At minsan may naririnig siya na batang umiiyak. Nung una, akala niya anak ng mga kapitbahay na pinapabantay at alaga sa mama niya. Doon na siya tuluyang naging emosyonal. Hindi na niya kinaya. Ramdam ko sa tinig niya yung bigat na matagal na niyang pinasan pero ngayon lang niya tuluyang inilabas. Dahil pagkatapos niyang graduate ng kolehiyo at tuluyan na umuwi ng Zambales nang siya ay mabuntis, doon lang daw niya narinig ang lahat ng mga kwento at usap-usapan. Ang mas mabigat na alaman niya na sa isang araw, tumigil na lang daw ang mga ingay ng bata mula sa kwartong yun. Bigla na lang daw nawala ang sanggol, hindi nila alam ang tunay na nangyari. Hindi raw nila alam kung nilibing ba o iniwan o may nangyaring masama.
Basta na lang nawala ng walang paliwanag kung bakit isang araw hindi na binuksan ang kwarto. Ayaw raw pag-usapan ni Tita Mirna kahit kailan. Kapag napupunta sa ganung usapan, lagi siyang magagalit o kaya'y umiiyak. Kaya hindi na rin nagtangka ang iba. Nang makatapos siya ng pag-aaral at bumalik na for good sa Zambales kasama ang anak niya, saka lang daw niya unti-unting naramdaman na parang may naiwan sa bahay na yun. May mga gabing parang may nakatingin mula sa hagdan. May mga laruan ng anak niya na biglang gumugulong kahit walang hangin. May yapak na maririnig kahit tulog na ang lahat. Akala raw niya nung una, stress lang, pero habang tumatagal, parang mas malinaw na may batang hindi nakaalis, na may batang naghihintay. At doon niya tuluyang naisip, kapatid niya yun. Hindi man isinama sa papel, hindi man ipinakilala, pero dugo nila ang dumaloy sa batang yun. At ang masakit, para sa kanya, hindi man lang niya nakilala, ni isang beses, hindi niya nahuwakan, nakausap o nakalaro. Kahit pangalan wala siyang alam, para raw may parte ng pagkatao niyang kulang. Isang pamilyang hindi totoo. Isang katahimikang hindi kailanman pinutol. Taimtim ang boses niya habang sinasabi niya ito, at ramdam kong pinagsisihan niyang hinayaan lang nilang lumipas sa mga taon na walang nagtangkang tanungin. Walang naghanap, walang nagtangkang itama ang katahimikan, dahil kung may isa man daw silang pagkukulang bilang pamilya, yun ay ang pananahimik nila. At doon niya tuluyang naisip, kapatid niya yun. Hindi man isinama sa papel, hindi man ipinakilala, dugo nila ang dumaloy sa batang yun. At ang masakit para sa kanya, hindi man lang niya nakilala. Ni isang beses, hindi niya nahawakan, nakausap o nakalaro. Kahit pangalan wala siyang alam, para raw may parte ng pagkatao niyang kulang. Isang pamilyang hindi nabuo. Isang katahimikang hindi kailanman pinutol. Taimtim ang boses niya habang sinasabi niya ito, at ramdam kong pinagsisisihan niyang hinayaan lang nilang lumipas sa mga taon na walang nagtangkang tanungin. Walang naghanap. Walang nagtangkang itama ang katahimikan. Dahil kung may isa man daw silang pagkukulang bilang pamilya, yun ay ang pananahimik nila. Ang pagtanggap nila sa kasinungalingan para lang manatili ang kaayusan. Pero sa totoo lang, ang kaayusang yun ang naging dahilan kung bakit may batang hindi nabigyan ng puwang sa mundong ito. Hindi na siya nagsalita pa matapos noon, pero naiwan sa isip ko yung bawat salitang binitiwan niya. At sa sarili kong dibdib, ramdam ko rin ang bigat, dahil kung anak man siya ni Tita Mirna, pinsan ko rin siya. Hindi ko alam kung paano tumatak sa isip ni Iya ang pangalang Toto. Baka bata pa siya, kaya hindi pa malinaw ang pagkakaintindi sa mga tawag sa relasyon. O baka bumulong lang ang espiritu sa paraang nauunawaan lang ng bata. Pero ang sigurado ko, tiyo siya ni Iya at bahagi siya ng pamilya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makauwi. Pagkatapos ng tawag na yon sa pinsan ko, parang naburang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi dahil tumigil na ang kakaiba, kundi dahil sa wakas alam ko na kung sino ang sinusubukang bumalik. Wala na akong rason para magduda. Lahat ng detalye, lahat ng bulong, lahat ng kilos ni Iya, unti-unti nilang inilatag ang totoo. At simula noon, ang bawat araw, lalo na ang gabi, ay parang paglalakad sa kakahuyan na alam mong may nagmamasid. Hindi mo lang alam kung kailan ito lalapit. Hindi ko agad sinabi kay Iya ang nalaman ko. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko siya mapoprotektahan kung ang kalaban ay wala sa mundong ito. Pero alam ko kailangan kong maging tahimik, mapanuri, at higit sa lahat, kalmado. Para sa kanya, para sa sarili ko.
Sa mga sumunod na gabi, unti-unti kong pinansin ang mga bagay na dati pilit kong binabaliwala. Mula sa mga kaluskos sa kisame kahit wala namang daga, hanggang sa amoy ng gatas at pulbos na sumisingaw mula sa silid ni Iya kahit gabi na at walang gamit na bukas. Akala ko dati baka ako lang ang nakakaramdam. Baka guni-guni lang. Pero hindi na ito mga alingaw-ngaw. Ito'y mga palatandaan. May batang naiwang naghahanap. Hindi ng tulong, kundi ng pagkilala. Minsan pagkagaling ko sa kusina matapos maghain ng almusal para kay Iya, nadatnan ko siyang nakaupo sa harap ng pinto ng kwarto niya. Tahimik siyang naglalaro gamit ang mga lumang laruang dapat ay nasa ilalim ng kama. Mga laruang hindi niya ginagamit, nakalagay sa Tupperware. Isang wooden train, isang rubber duck, isang plastic na laruan na may sirang gulong. "Hindi ka naliligo, anak?" tanong ko. Pilit nilulunok ang kaba. Napatingin lang siya sa akin. Tumingin pero parang hindi talaga ako ang tinitingnan. Tapos sabay bulong ng, "Mamaya po, maglalaro pa kami ni Toto." Wala akong nasagot. Tumango lang ako, umalis ako saglit sa pinto para magpanggap na abala sa kusina. Pero sa totoo lang, kinailangan ko lang huminga. Kasi kung pilit kong ipagwawalang bahala ang mga sinasabi ni Iya, ako ang mababaliw. Nang gabing yon, napansin kong bukas ang bintana sa kwarto niya. Sarado yun bago kami matulog. Alam kong ako mismo ang nagsara. Pero habang pinapatulog ko siya at binabasahan ng kwento, may dumaplis na malamig na hangin mula sa labas. Pagtingin ko, nakabukas ang bintana. Hinila ko agad ang kurtina. Isinara iyon. Pero bago pa man ako makabalik sa tabi ni Iya, narinig ko ang pagkalabog ng isang bagay mula sa loob ng cabinet. Wala akong lakas na buksan agad. Hinintay kong kumalma ang paghinga ko. Tapos marahan kong binuksan ang pinto ng cabinet. Isang stuffed toy ni Iya ang nakadapa sa loob. Hindi yun nandun dati. Ilang linggo na itong nasa taas ng aparador. Ako mismo ang nagtago dahil ayaw na raw ni Iya. Nakakatakot ang mata, sabi niya. Isang madaling araw habang umiinom ako ng kape sa kusina, may narinig akong kaluskos sa labas. Hindi normal na kaluskos ng daga o pusa. Sumilip ako sa bintana. Walang tao pero may bakas ng maliit na paang basa sa tiles ng likod bahay. Parang mula sa batang kakalakad lang sa damuhan. Paakyat sa loob, hindi pabalik, palabas. Nanginginig ang kamay kong humawak sa doorknob. Nilak ko agad. Nagsindi ako ng kandila kahit may kuryente. Pagbalik ko sa kwarto, gising si Iya, nakaupo, nakatitig sa dingding. "Si Toto," bulong niya. "Gusto niya, dito na lang siya." Napaupo ako sa tabi ni Iya. Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung paano ako iiyak na hindi siya matakot. Hindi ko rin alam kung ano ang mas mabigat. Ang takot ko o ang awa. Dahil oo, takot na ako. Pero mas lalo akong nanghihina sa ideyang baka nga itong batang ito na pinsan ko na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay ng maayos ay naririto para humingi ng puwang. Kinabukasan pumunta ako sa simbahan. Hindi ako nagsimba pero dala ko yung stuffed toy ni Iya. Humingi ako ng basbas, binasa ko ng holy water. Pinadasalan ko. Sabi ng pari hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero sabi niyang dapat daw pagdasal ko rin ang mga kaluluwa ng mga hindi nabigyan ng burol o libing. Umuwi akong may bitbit na rosaryo at nagdasal. Pero nung gabing yun, sinumpong ako ng mas matinding bangungot. Nanaginip ako na may isang batang lalaki sa loob ng bahay. Hindi ko siya makita ng buo. Laging nasa likod ng kurtina, sa gilid ng pinto, sa anino, pero malinaw ang isang bagay. Gusto niyang magpakita. Hindi siya galit pero hindi rin siya payapa.
Sa panaginip ko, hawak niya ang isang lumang laruan, yung wooden train. Nakatingin lang siya. Nagising akong pawis na pawis kahit malamig ang kwarto. At bago pa ako makatayo, narinig ko ang pagkalansing ng laruan sa sahig. Tumayo ako. Walang tao sa sala pero gumugulong mag-isa ang tren sa sahig. Hindi ko na nagawang iligpit. Umupo na lang ako sa sahig, yakap ang tuhod ko kasi doon ko na naisip. Hindi na ito basta kaluluwa. Hindi na ito pagpaparamdam. May batang iniwan. May batang hindi binigyan ng lugar. At ngayon pilit niyang pinaparamdam na hindi sapat ang katahimikan. Pagkalipas ng ilang araw, naging mas tahimik si Iya. Wala na siyang binabanggit tungkol kay Toto, pero mapapansin mong hindi siya nakakalayo sa kwarto niya. Madalas siyang nakaupo lang sa sahig, tinatapik-tapik ang mga laruan, pero hindi naglalaro. Parang may hinihintay. Isang gabi habang inaayos ko ang labada sa labas ng bahay, napansin kong maliwanag pa rin sa loob ng silid ni Iya. Akala ko nagbabasa lang siya. Pero nang sumilip ako sa bintana, bigla akong napahinto. Nakaayos ang lahat ng laruan sa sahig. Parang may ginagawang altar. Nasa gitna ang stuffed toy, nakaupo. Sa harap, nakalinya ang wooden train, rubber duck at plastic na laruan na may sirang gulong. Si Iya naman nakaupo sa gilid, nakayuko. Mabagal ang pag-iling ng ulo niya, parang may kinakausap. Hindi ko marinig ang sinasabi niya pero kita ko ang paggalaw ng labi niya. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. Pumasok ako sa bahay. Marahang binuksan ang pinto. Anak, mahinahon kong tawag. Tumigil siya. Daan-daan siyang tumingin sa akin tapos ngumiti ng mahina. Papa, huwag kang maingay, tutulog na si Toto. Napalunok ako. Anak, gabi na. Halika na, dito ka na matulog sa kwarto natin. Umiling siya. Pag ginising ko siya, magagalit siya. Bago pa ako makalapit, may narinig akong mahinang tunog, parang kaluskos ng paa sa kahoy. Hindi galing kay Iya, galing sa loob ng cabinet. Lumapit ako, marahang binuksan ang pinto. Walang laman kundi mga damit at laruan. Pero sa mismong sahig may bakas ng basang paa. Maliit, malinaw at sariwa. Napalunok ako at napaatras. Iya, anak, tumayo ka riyan. Pero hindi siya gumalaw. Papa, bulong niya. Si Toto umiiyak. Bago pa ako makasagot, narinig ko nga, mahina, parang hikbi ng bata. Hindi ko alam kung saan nanggagaling pero paulit-ulit. Ayoko pa umalis. Tinatbo ko si Iya. Binuhat ko siya at sabay naming naramdaman ang malamig na hangin na parang humahaplos sa batok ko. Lahat ng kandila sa altar niya sabay-sabay namatay kahit walang hangin. Pag-akyat ko ng tingin, may aninong bata sa salamin ng cabinet. Nakatayo sa likod namin, basa, maputla, walang galit, pero puno ng lungkot ang mukha. Sa dibdib niya may hawak siyang laruang tren. Nagkatinginan kami. Ilang segundo lang, pero pakiramdam ko, tumigil ang oras. Bago ko siya maabot, bigla siyang naglaho. At kasabay ng pagkawala niya, bumagsak ang mga laruan sa sahig. Niyakap ko si Iya ng mahigpit. Wala na anak, tapos na. Sabi ko kahit alam kong hindi pa. Pero sa tenga ko narinig ko pa ang boses na mahina, parang dumadaan sa hangin. Salamat, Papa. Mula nung gabing yun, hindi ko na muling narinig ang mga yapak o ang mga higbi. Tahimik ulit sa bahay, pero yung tahimik na hindi mapayapa. Yung parang may nakamasid pa rin kahit wala ka nang marinig. Si Iya, naging mas masigla ulit. Bumabalik na siya sa dati niyang lambing. Pero may mga pagkakataong napapansin kong nakatingin siya sa bakanting sulok ng kwarto. Tapos ngingiti lang. Kapag tinatanong ko, sasabihin niyang
wala lang daw. Baka pagod lang siya. Isang linggo ng umaga, naglinis kami ng bahay. Habang inaayos ko ang lumang cabinet ni Iya, may nahulog na maliit na kahon. Binuksan ko, nasa loob yung lumang tren, rubber duck at plastic toy. Dapat tinapon ko na lang pero may kung anong pumigil sa akin. Nilagay ko sa mesa, pinunasan ng basang-basahan. Sa ilalim ng kahon may nakasulat sa lapis. Para kay Toto, huwag mong kalimutan si Papa. Hindi ko alam kung kailan sinulat ni Iya yun. Hindi ko rin alam kung paano niya nakuha ang laruan. Pero imbis na takot, isang biglang kalmadong lungkot ang naramdaman ko. Parang tapos na nga ang lahat. Pero may naiwan. Yung katahimikan pagkatapos ng bagyo. Kinahapunan, lumabas kami ni Iya para maglakad. Nadaanan namin yung dati kong pinsan na nakatira sa kabilang kalye. Bitbit niya ang anak niya. Babae, mga 3 taong gulang. Nang magkatinginan kami, ngumiti siya at sabay sabi, "Salamat ha. Nabalitaan ko, pinadasalan mo si Toto." Hindi ako agad nakasagot. Matagal ko na rin siyang gustong padalhan ng dasal. Dugtong niya. Pero parang ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Pag-uwi namin habang inaabot ko ang kamay ni Iya, naramdaman kong malamig ang palad niya. "Papa," sabi niya ng mahina. "Masaya na si Toto. Hindi na siya umiiyak." Ngumiti ako. "Oo anak, masaya na siya." Pagpasok namin sa bahay, dumiretso siya sa silid niya. Pagkaraan ng ilang minuto, sinilip ko siya. Nakahiga na siya. Mahimbing na ang tulog. Sa tabi ng unan niya nakapatong yung stuffed toy. Lumapit ako para ayusin ang kumot, pero may napansin akong kakaiba. Sa tabi ng laruan nakapatong yung laruang tren. At sa ilalim ng gulong nito, may manipis na bakas ng putik. Tiningnan ko lang, tapos dahan-dahan kong isinara ang ilaw. Hindi na ako natakot kasi siguro minsan, hindi mo kailangang paalisin ang mga multo. Minsan, sapat na maramdaman nilang naiintindihan mo. At mula noong gabing yon, tuwing naririnig kong gumugulong mag-isa ang laruan sa sala, hindi ko na ito pinapatigil. Baka kasi hindi lahat ng bumabalik ay para manakot. Baka yung iba, gusto lang maramdaman ulit kung paano ang umuwi.